Ikaw ba isang estudyante, unemployed, or new employed pero wala pang tax identification number or TIN? At gusto mo rin magkaroon ng valid ID gaya ng TIN ID? Alam niyo bang pwede na kayo magkaroon ng digital TIN ID kahit nasa bahay lang kayo? Basta meron kayong cellphone at internet. Sabi dito, ang digital TIN ID daw is a valid government-issued ID and can be used by the taxpayer for their transaction in government agencies and institutions, local government units, employers, banks, financial institutions, and other relying parties, subject to authentication and verification. Kaya kung ikaw ay busy at wala ng time pumunta at pumila sa BIR, pwedeng ito na lang ang gawin mo. Guys, ang video nito ay para magkaroon kayo ng tax identification number. Sa susunod na video naman ay tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng digital TIN ID with existing TIN. Kasi para kayo magkaroon ng digital TIN ID, ay kailangan meron na kayong TIN. Pwede kayong mag-register gamit ang inyong laptop, pwede din gamit ang inyong cellphone. Sa tutorial na ito, ang gagamitin ko ay ang aking cellphone. Pumunta ka lang sa iyong browser at type mo ang orus.bir.gov.ph. I-click mo itong new registration. Click individual, then scroll down mo pababa. Click create an account. Since tutorial video ito, scroll down ko na lang. Click mo itong box for agreeing the terms, conditions, and rules. Then, click agree. Click taxpayer. Since tayo ay first time nakukuha ng TIN, ang pipindutin natin ay without existing TIN. May nagpop-up na atensyon. Sabi dito kung naiintindihan daw ba natin na kapag pinili natin ng without existing TIN, dinedeclare mo na wala ka talagang existing TIN na nakaregister sa BIR. Kung wala naman, click I agree mo lang. Dito sa user type transaction, ang pipiliin natin ay get TIN for Filipino citizen. Executive Order number 98, one-time taxpayer. Click OK. Dito sa taxpayer type, click lang ulit natin ang Executive Order number 98, Filipino citizen. Then, i-fill out natin yung mga information na hinihingi. Your complete name, date of birth, civil status, gender, and your email address. Sabi dito, dapat ang ilalagay daw natin ay ang email ng taxpayer. Kasi ito daw magsisilbing permanent at official email ng taxpayer sa BIR. Kung may gumagawa para sa atin, wag daw email ng agent ang gagamitin natin. Then, ilagay mo na din ang iyong password. Dapat daw ang iyong password ay 12 characters long. I-type mo lang yung password na tinype mo sa taas. I-click mo lang yung box ng I am not a robot. Then, click register. Sabi dito, meron daw isasend ng Orus sa atin para ma-verify ang ating email. I-click lang daw natin yung link para ma-validate ang ating email. Nung sinay ko yung email ko, nakita ko kaagad yung email sa akin ng Orus. I-click lang natin ang verify your account para makapag-proceed na tayo sa registration. Congratulations, you have successfully created an account. Please log in to continue. Click OK lang tayo. Login as taxpayer. Then, ilagay mo dito yung email at password na na-register mo kanina. I-click mo lang ulit ang box ng I'm not a robot. Then, click login. I-click lang natin itong new registration. Click individual. Scroll down mo lang pababa. Pwede mo itong basahin. Pero ako, i-click ko na lang itong fill up Form 1904. 3 steps lang ito at madali lang naman ito. Since nakalagay na ang ibang information, yung blank na lang ang i-fill out natin. Kung ikaw meron ng PhilSys card number, ilagay mo lang dito. Kung wala pa naman, pwede mo itong i-leave since wala naman siyang asterisk. Ilagay mo din ang iyong place of birth, mother's maiden name, father's name, at contact number. Then, click continue. Dito na tayo sa second part. Ilagay mo lang dito ang iyong province, municipality or city, barangay, at kung hindi available lamang ito, i-type mo lang yung NA. Also, type your zip code. Then, click continue. Again, pwede mo itong basahin, pero dahil tutorial video ito ay scroll up ko na lang. Sabi dito, ang form daw na ito ay available lang sa taxpayer type one-time transaction, Filipino citizen. Click continue mo lang. Kung kayo ay merong authorized representative, kailangan i-fill out nyo ang kanilang information gaya ng kanilang TIN. Since wala naman akong authorized representative, i-click ko itong no. Then, click continue. Kung kayo naman ay married individual, kailangan nyo ding i-fill out ang kanyang information gaya ng kanyang employment status, first, middle, at last name. Pero kung ikaw naman ay single, dito na tayo sa pag-upload ng inyong document. Dapat ito daw ay naka-JPEG, PNG, or PDF format with the maximum of 25 MB. Ilagay mo lang ang kahit anong government-issued ID mo, then click upload file. Kapag file successfully uploaded na, click OK mo lang. Then selfie mo na hawak ang iyong ID. Click upload file ulit. Then, click continue. Nandito ang summary ng information na pinrovide natin. Pwede nating i-double check para sigurado tayo.
ito. Kung tama naman lahat, i-click mo lang itong tatlong box. Then click Submit Application. Sabi dito, your application for registration was submitted for review and approval. May isasend down na confirmation sa email natin na na-register natin. At mananotify tayo within 3 working days from the date of submission. Then click Proceed. Madedetect naman ng BIR kung meron ka ng tax identification number or TIN. Gaya nito. Sabi sa email na ito, your application is rejected. Nakaregister na daw sa RDO na ito at ito din daw yung TIN. Pero kung successful naman ang registration, ang marireceive natin, your application is approved. At ipoprovide nila ang ating TIN na pwede nating magamit sa pagkuha ng digital TIN ID. Kung paano kumuha ng digital TIN ID using your mobile, pwede mong panoorin ang video na iyon pagkatapos ng video na ito. Kung nakatulong naman sa inyo ang video na ito, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching!